Sabi nila guys, matagal na rin daw itong malobat at makunat na rin dahil itong dalawa, ito, tsaka ito, ay merong sariling battery sa loob. So kapag pinagsama natin sila, magsasama na yung kanilang battery capacity at mas matagal na daw silang malobat. So isang power station na sila. At yung inverter naman ito ay malakas na rin kasi kaya daw mag-supply ng maximum of 1,200 watts para sa mga appliances. And by the way guys, ito nga pala yung kanilang package inclusion. So meron ditong dalawang AC charging cable. Ito yung isa naka-flat type. At ito naman yung isa pa, circle type na rin. So kung magkaiba yung ating wall outlet, so walang problema, pwede natin siyang i-charge. And then mayroon pang isang car charging cable naka XT60 at isang naka cigarette lighter pin na rin. At meron pang isang data cable na USB-A to USB-B. At merong dalawang battery expansion port cover. So kung hindi natin sila gagamitin ng magkasama, paghihiwalay natin, gagamitin natin itong kanyang mga cover para hindi madumihan at hindi mapasukan ng kung ano-ano mang insekto. Ayan. So saktong-sakto naman siya dito kasi nga pang dito talaga sila. Ayan. So, ito guys ay dalawang unit talaga. Ito yung isa, EcoFlow River 3 Plus. Ito talaga yung mismong power station. Narito yung kanyang inverter, meron na rin siyang battery, mga charge controller. So, ito complete na talaga. Ito namang isa ay yung extra smart battery lamang. So, kung gusto mong mas matagal malobat itong power station, you can purchase this one as well para mas magal siyang malobat or mas ma-extend pa yung kanyang battery capacity. So, ito guys ang EcoFlow River 3 Plus Portable Power Station. 286 watt-hour na rin yung kanyang battery capacity, naka 22.4 volts na rin at naka 12.8 ampere-hour. Lithium iron phosphate na rin yung kanyang battery at nasa 3,000 cycles din bago nyo ma-reach yung 80% na state of health. And hindi rin siya ganong kabigatan kasi nasa 4.7 kg lamang siya. Narito sa taas yung kanyang handle. Narito sa taas yung ating LCD screen. Ito yung ating input at output power. Ito yung ating battery percentage. As of now, siya is nasa 91% na lang. Narito sa taas kung ilang oras siya bago malobat or ilang oras siya bago ma-fully charge. Ito naman sa taas yung ating wireless connection. As of now, nakakonect siya sa Wi-Fi. Ito naman ang ating main power button para mabuhay itong buong system. Ito naman yung ating DC power button para maglabas siya ng DC power dito sa kanyang mga USB port at dito sa ating DC power port. Ito namang isa ang ating AC power button para maglabas siya ng AC power dito sa ating outlet. At meron pa tayong isang LED power button para naman mabuhay itong ating LED dito sa baba. Dito guys, sa EcoFlow River 3 Plus, meron siyang tatlong USB port. Dalawang USB-A at isang USB Type-C. At yung kanyang Type-C charging ports daw dito guys is kaya hanggang 100 watts, kaya hanggang 5 volts up to 20 volts. So meron ako dito mga power delivery cable. Subukan natin kung kaya niya nga hanggang 20 volts. Yung kanyang default voltage guys is 5 volts talaga kung hindi tayo gagamit ng mga PD trigger. Pero this time, subukan natin ngayon sa 9 volts PD trigger. And let's see kung kakayanin niya nga maglabas ng 9 volts here. Ito yung positive at ito yung negative. So, base dito naglabas siya ng nasa 8.99 volts. So, nasa 9 volts na rin. Ito naman yung isa pa. Ito naman is 12 volts PD trigger. So, matitingnan natin kung kaya niya nga maglabas ng 12 volts. Para ito naman sa mga Wi-Fi, CCTV at pang devices. Ito, naglabas siya ng 11.99 volts. And now, subukan pa natin sa iba. So, pwede siyang gamitin sa mga Wi-Fi, CCTV, or ano pang ginagamit ng 12 volts. Ito naman yung isa is 15 volts naman. Pwede rin to sa 12 volts electric fan. Pwede rin siya sa Wi-Fi. Depende kung ano yung kailangan. Here, meron siyang 14.98 volts. So, pwede rin. At isa pa, ito naman yung ating 20 volts. Para naman ito sa laptop. Ayan, 18.5 to 20 volts. Pwede siyang gamitin sa laptop para mas matipid. So here, ito yung positive, ito yung negative. Ito, meron siyang 19.94 volts. So okay naman, pasok naman sa kanyang voltage output na 18 to 20 volts. And yung kanyang AC port nga pala dito guys is tatlo na rin. So isa dito sa harap, tapos dalawa naman dito sa kanyang likuran. Ito naman guys yung kanyang AC output. Meron siya ditong 225 volts at nasa 50 Hz. Pero pwede rin siyang baguhin to 60 Hz. Ganito siya kung paano. Make sure lang na buhay itong ating system. Ang gawin natin, i-press lang natin itong ating AC button sa loob ng 10 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayun, nagbago na siya. Nasa 60 Hz siya at base dito sa ating monitor, ayan, nasa 60 Hz na. At base naman dito, nasa pure sine wave naman yung kanyang output waveform. At narito rin sa likuran yung ating mga input port. So ibaba lang natin to.
Ito yung ating AC charging port. Ito naman yung ating DC or para sa solar. Kaya niya hanggang 11 volts to 55 volts, 220 watts. At ito naman yung ating USB-B communication port. At ito naman guys, yung EcoFlow River 3 Plus Smart Extra Battery or ito yung EB600 nila. Ito is purong battery. Yung kanyang battery capacity is nasa 572 watt-hour, lithium iron phosphate na rin at nasa 3.5 kilogram lang daw siya. Kaya medyo magaan. So dito sa kanyang harapan, meron siya ditong power button. Ito, kapag binuhay natin siya, mabubuhay na itong system at mabubuhay itong kanyang LED sa harapan. Itong LED sa harapan na to guys, ito na rin yung kanyang battery power indicator kung siya ba is fully charged or hindi. As of now, siya is purong may kulay hanggang dito sa dulo. So, siya is nasa 100%. Kapag siya is lobat na, nandito na yung kanyang ilaw. Hindi na siya hanggang dito. Medyo kapos na rin. At ito naman, meron siya ditong USB port na rin. Kaya daw niya ang 140 watts. So, mas mataas yung kanyang power kumpara dito sa isa. Now, i-check natin yung kanyang output voltage kung kaya niya nga umabot hanggang 20 volts. So, dito nakapaglabas siya ng default voltage na 5 volts. And then, kaya niya rin ang 9 volts. Ayan, saktong-sakto. And next, kaya niya rin ang 12 volts, 11.98 volts. Kaya niya rin ang 15 volts or nasa 14.97. At yung last natin is 20 volts. Ayan, 20.03 volts. That's why kahit hindi natin magamit itong power station mismo, kahit ito lamang extra battery, magagamit pa rin natin siya gamit yung kanyang Type-C output ports. At ang maganda dito guys, hindi lang siya basta naglalabas ng power, kundi pwede natin i-charge itong power station gamit yung kanyang Type-C charging ports. So hindi natin siya kailangang ipatong pa dito para i-charge at gamitin yung mga charging ports na to. Kahit ito lamang ay pwede. Yun nga lang, syempre dapat high power din yung gagamitin nating charger kasi mataas yung kanyang battery capacity. Kung gagamitin natin pang charge lamang ng cellphone na charger, medyo matagal siyang mafu-fully charge. Pero syempre, mas maganda talaga yung magkasama sila itong EB600 at itong EcoFlow River 3 Plus power station na to. Ayan, para mas magamit natin sila kompleto. May kasama ng AC output para makagamit tayo ng mga appliances natin sa bahay. Ganito siya, itsura niya kapag pinagsama natin sila. So eto, 286 watt-hour. Idagdag natin yung 572 watt-hour nitong extra battery sa baba. So magkakaroon tayo ngayon dito ng 858 watt-hour total battery capacity. Meron din nga pala siya guys, mobile application, itong EcoFlow. Download natin siya sa Play Store or sa App Store. At eto, dinownload ko na siya. So we can monitor na yung kanyang performance or kanyang power dito sa ating cellphone. As of now, meron pa siyang 92%. Dito naman is nasa 92%. So same lang kasi nga real time naman tong ating EcoFlow app. So base dito, 4 na araw siya bago malowbat kasi nga wala naman tayong appliances na naka-plug sa kanya. Pwede rin nating buhayin yung kanyang AC at DC gamit lang yung ating application dito. Pwede natin syempreng patayin. At ang pagkanda pa dito guys, nakakonect siya sa Wi-Fi. So kahit ito ay malayo, kahit tayo nasa ibang bansa, basta nakakonect sa Wi-Fi itong ating EcoFlow tapos meron tayong internet connection, pwede natin siyang ma-monitor gamit itong ating EcoFlow app. Ito yung maganda dito guys. Meron tayong overcharging at discharging protection kung gusto nating mas mapatagal pa yung kanyang lifespan. For example, kapag siya is nasa 14% na lang, so hindi nagagana yung kanyang mga output. At kapag siya naman is nasa, let's say, sabihin natin na nasa 84%, hindi na siya mag-charge. So, hindi niya aabutin yung 100% at hindi rin siya aabot ng 0%. So, mas matagal bago mabawasan yung lifespan ng ating battery or mas matagal silang mag-degrade. And then here, meron pa tayong input and output setting. Sa kanyang charging speed, guys, pwede nating baguhin yung kanyang maximum charging power para mas mabilis siyang ma-fully charge. Pwede siyang ilagay sa silent charging, pero sa silent charging, 80 watts lamang yung kanyang kukunin. Kaya naman, mas matagal siya bago ma-fully charge. Kung gusto natin mas mabilis ma-fully charge, isagad natin siya sa 640 watts. At meron din siyang feature dito na X-Boost. Kapag binuhin natin to, kaya niya mag-feature ng nasa 1,200 watts sa isang appliances at a time. And now guys, punta na tayo sa actual test. Try na natin mag-charge sa mga appliances sa kanyang AC output. Kung is ngayon yung power station, siya ngayon is 100% pa. Maglalagay na rin ako ng power meter para makita natin kung ilang watt-hour nga ba yung makukuha natin total dito sa power station na ito. Kumukuha itong rice cooker ng nasa 721 watts. Natry ko na guys siya dito sa ating 700 watts to 729 watts na rice cooker kaso hindi siya tumutuloy, namamatay. Siya ay nag-o-overload so hindi niya kaya. Susubukan nga na ngayon yung kanyang X-Boost na feature.
So mabubuhay yung kanyang X-Boost na feature gamit yung EcoFlow app kung na-download na natin. So sa kanyang X-Boost na feature, kaya na niya makapag-supply ng 1,200 watts para sa appliances na to. So subukan natin kung kaya na nga niya. Kung hindi na siya mag-overload, hindi na mamamatay. Kasi sobrang tagal bago maluto yung kanin, namamatay pala siya. So let's see ngayon if kakayanin na niya. So let's see. So far, napaka-helpful naman itong feature na to. Yun nga lang, ang disadvantage niya ay isang appliance lang yung pwedeng gamitin at a time. So, bawal yung ibang or bawal magdagdag pa na appliances kasi baka magbago yung voltage, baka masira yung mga appliances. So, isang devices lang at a time. And ito naman ngayon, okay na yung kanin. Ito, ayan, luto na. So, pwede na yan. At ito namang power station natin, after maluto ng kanin, ay meron pang tirang 78%. Ayun, kung gagamitin sa more than 600 watts na appliance ay kailangan na nakabuhay yung kanyang X-Boost. Gaya na lamang para dito sa ating electric na rice cooker para mapagana. Otherwise, 600 watts lang talaga yung lalabas niya at mag-overload kapag sumobra doon. So ngayon, susubukan naman natin ngayon dito sa washing machine. Pero papatayin ko muna yung kanyang X-Boost na feature dito sa app kasi baka maapektuhan naman itong ating washing machine. 1, 2, 3. Okay. So, eto, gumagana naman yung ating washing machine. At base naman dito sa app, kumukonsumo yung washing machine ng nasa 215 watts. Base naman dito sa ating power station, 213 watts yung kinukonsume niya. Ayun, 219 watts. Guys, ngayon, tapos yung ating paglalaba. Nakapag-dryer na rin ako. Bali, 2 timba. Yan. Tapos, eto yung power station natin. So far, guys, meron pa siyang tirang 68%. Ayan, hindi pa nalobat yung power station, so may magagamit pa tayo. Rice cooker plus washing machine, mayroon pa tayong tirang 68%. At base naman dito sa meter, nakakuha na tayo ng 253 watts. Yan, 253 watt hour na yung nakuha natin dito sa power station. So ngayon guys, habang 68% pa itong power station, try natin itong isang air fryer. Tingnan natin kung makakapagluto tayo dito, kung kakayanin niya. Pero syempre, kailangan muna nating i-turn on dito sa EcoFlow app yung kanyang X-Boost na feature since hindi niya kakayanin to dahil malakas yung power consumption nitong air fryer. So ngayon, try na natin. Here, to. Buhay na yung ating AC power button. Tapos, ayan, hindi siya mag-lock. At buhay ko na to. Stay ko sa 30 minutes at naka 200 degrees Celsius. Ito yung ating air fryer yan, gumagana siya. Tapos base dito, kumukuha siya ng 600 watts. Ayan. Sa app naman, nasa 600 watts din. So basically, para lang siyang powerlifting mode ng ibang brand. And eto na guys, tapos na yung 30 minutes at eto, luto na yung ating isda. Eto siya, medyo tostado na. At ito naman power station, look at that. Meron pa siya ngayon tirang 40%. Ayan, 40% pa yung tira pagkatapos ng tatlo nating appliances. So habang nasa 40% itong power station, try natin itong isang 40 watts na electric pan. Try natin kung siya is malalobat na dito at kung ilang percent yung matitira pa. Tingnan natin kung matitira pa talaga. Pero ngayon, kumukonsume ng 43 watts. Ayan, base dito sa kanyang meter, nasa 43 watts yung kinukonsume nito. Lampas pa sa 40 watts. At so, malalobat daw siya sa loob ng 6.7 hours. So, let's see kung ilang watt hour yung makukuha natin simula hanggang kanina hanggang sa ito ay malobat. And eto guys, finally lobat na yung power station, tumigil na rin yung electric pan at base dito sa ating meter, eto umabot naman tayo ng 9 hours and 33 minutes yung working time niya gamit yung mga appliances na ginagamit pa nung una at nakakuha tayo dito ng 749 watt hour. Ayun, 749 watt hour yung total capacity na nakuha natin dito over 858 watt hour. And now ngayon guys, susubukan natin ulit yung kanyang battery capacity. Dire-diretso na talaga sa isang appliances. Magluluto ako ngayon ng salabat na saging. Siyempre gagamit pa rin tayo ng meter para makita natin kung ilang oras siya bago malobat gamit itong rice cooker na to at kung ilang watt hour yung makukuha natin sa kanya. And itong power station naman, tinurn on ko na rin yung kanyang X-Boost sa EcoFlow app kasi yun yung feature niya para makapag-supply siya sa mga appliances na nasa 1,200 watts pababa. Ito kasi nasa 700 watts more than. Kaya kailangan natin i-turn on yung kanyang X-Boost. So ito, turn on ko dito sa kanyang function. Ayan. Ito yung luya, ginger. Kasi ito naman yung saging. Base dito sa ating meter, kumukonsume siya ng 597 watts. Or dito naman nasa 600 watts more than din. Ayan.
So let's see kapag naluto na yan, kung meron pang tira dito sa ating power station. And heto guys, ngayon nasa 51 minutes na. Dadagdagan ko ng tubig yung ating niluluto kasi medyo may iga. Hihintayin ko kasing malobat yung power station bago ko siya itigil, kaya dinagdagan ko siya ng tubig. Ngayon is siya ay nasa 37% na lang. So mamaya tingnan ulit natin hanggang malobat. Is namatay na yung ating power station, lobat na siya. Pero yung ating namang saging ay malambot na yan kasi kanina pa. Ito naman yung power station nga, lobat na talaga, 0% na siya. At hindi na siya, ayun, nabubuhay pa naman siya pero still 0% pa rin. Ito naman yung ating meter. Ito. So base dito, umabot naman tayo ng 1 hour and 20 minutes. Tapos yung kanya namang capacity na nakuha natin dito ay umabot ng 802 over 858 watt-hour. So okay na rin, magtaas na rin yung nakuha natin. So ngayon 100% pa itong power station at magcha-charge naman ako nitong mga devices ko na to. So unahin ko sa isang drone na nasa 19 watt-hour yung kanyang battery capacity. So let's see kung mapu-full charge na lahat itong mga devices ko na to at ilang percent pa yung matitira sa kanya. And then magcha-charge pa ako ng isa pang power bank. Ito namang power bank na to is 25,000 mAh yung kanyang battery capacity. And then magcha-charge pa ako ng isa pang power bank ulit. Yung kanyang namang battery capacity is nasa 60,000 mAh. So sila is lobat na lobat from 0%. And then last dito sa baba sa battery, magcha-charge pa ako kaya sa kanyang Type-C charging port na isa pang power bank na nasa 20,000 mAh naman yung battery capacity. So, tingnan natin kapag fully charged na itong mga gamit na to, kung ilang percent pa yung matitira dito sa power station from 100%. And heto guys, ngayon umaga na, ayan. Nagkakape na ako. Ito yung power station natin, namatay na siya. Hugutin na natin. Kasi yung mga power station, yung mga power banks ngayon ay fully charged na, ayan. Fully charged na itong tatlong power bank at itong drone naman is fully charged na rin. At ito yung ating power station, meron pa siyang tira ngayong 52%. Ayan, buhay pa rin yung kanyang Wi-Fi connection, 52% at malalobat daw siya sa loob ng 2.7 days kapag hindi siya ginagamit, kapag buhay lang. Ayan. So ngayon naman guys, isusubukan na natin siya sa isang laptop. Yung gagamitin kong laptop is old model, so medyo malakas to sa power at hindi naman ako gagamit ng kanyang mismong charger. Ang gagamitin ko is DC charging cable para mas matipid sa power. Ipa-plug ko lang siya dito sa kanyang Type-C charging port. Napaka-useful gamitin yung kanyang DC port or gumamit tayo ng Type-C charging cable kung yung ating laptop ay naka Type-C to Type-C charging port na rin. Pero kung old model naman, pwede natin hindi gamitin yung kanyang mismong charger na AC. Pwede tayong gumamit ng PD trigger, which is dapat ay tama din sa voltahe ng ating laptop. Itong laptop na ginagamit ko is 19 volts to 20 volts. Wala din siyang kasamang battery. Kaya kapag nalobat yung power station, mamamatay din tong laptop. So, plug ko na. And eto, nabuhay na siya. Ayan. So, let's see. So, ito ngayon guys, yung power station is 99% at nagko-consume ng 36 watts itong laptop. So, lagyan natin ng timer. Mag-play lang tayo ng music dito sa YouTube. Tingnan natin hanggang malobat yung power station or kung ilang oras at kung ilan pa yung matitira dito sa power station while playing YouTube music lang naman. Ito na guys, ngayon papatayin ko na. So itong power station natin ay nagamit ko na dito sa loob ng 2 hours and 4 minutes. Play lang naman ako ng music dito sa YouTube. Ayan. At ito naman power station natin ngayon ay meron pang tirang nasa 92%. So ayun, konting power lang naman yung nakuha nitong laptop dito sa power station kasi nga yung DC power yung ginamit natin at hindi ko ginamit yung charger mismo ng laptop. Kung ito yung ginamit ko sinaksak dito sa kanyang inverter, siguro mas malaking power yung nakuha dito at below 92% or siguro nasa 80% na lang yung tira sa kanya. So in that case, mas matipid guys kung yung ating DC charging cable yung gagamitin or kung yung laptop natin ay naka Type-C to Type-C charging cable, mas better. So ngayon naman guys, tingnan natin siya kung gaano siya kabilis bago ma-fully charge gamit yung kanyang maximum charging power dun sa ating EcoFlow app. Nilagyan ko na rin siya ng meter para makita natin kung ilang oras siya ma-fully charge. Ngayon siya is nagsimula sa, ayan, 0%. Sa ating screen, tumataas yung kanyang power na kinukuha at eto na, umabot na siya ng, kanina umabot siya ng 600 watts mahigit, more than 600 watts, pero bigla siyang nabago. At base dito, mafu-fully charge daw siya sa loob ng 1.6 hours. Ayan, 610 watts, naka-X stream. So, and heto na guys, ngayon, saktong-sakto, fully charge na itong power station. So, tagtagin ko na itong ating plug na to. At eto, umabot daw siya dito ng, ayan,
1.3 hours, 1.32 hours, 1 hour and 32 minutes bago siya na fully charge. At base dito sa ating meter, kung ilang watt hour yung nakuha niya, nakakuha siya ng 953 watt hour. And meron pa rin nga pala siya guys, UPS or uninterruptible power supply. So kapag pinilag natin sa kuryente or charge natin siya, kung ano man yung power ng ating kuryente or ng ating outlet, yun din yung power na lalabas dito sa kanyang AC port. So eto ngayon, subukan natin. So, ito yung ating grade. Nasa 218.8 volts at nasa 60 Hz. Etong power station naman is 225.7 volts at 50 Hz lamang. So, kapag charge natin sa kuryente, so i-plug na natin ito. So, let's see kung ilan yung lalabas dito sa ating output dito sa power station. Eto, nagbago na siya. Nasa 218.5 volts na rin at 50 Hz naman. Yung kanyang frequency, hindi siya basta-basta mababago. Kailangan natin siyang patayin muna yung ating AC dito. Diyan, na-turn off na natin and then buhayin ulit natin para mag-update yung kanyang frequency. So, eto ngayon, 218 volts at nasa 60 Hz na rin. Same na ng voltage and frequency ng ating grid. Pero kapag inalis natin yan, yung ating charger sa kuryente, babalik siya sa power na kayang ibigay nitong ating power station. 225 volts, pero yung kanyang frequency, 50 Hz pa rin yan kasi nga hindi pa nag-update. Kailangan nating patayin itong ating button and then i-turn on natin para mag-update siya. So, eto ngayon, yung kanyang voltage 225 volts at back to 50 Hz na ulit. Yung kanyang UPS guys or uninterruptible power supply para yung sa mga devices natin na hindi pwedeng mawala ng kuryente. Gaya na lamang nitong laptop ko or yung computer na walang built-in battery. Tinagtag ko yung battery niya kasi nga sira na. So kapag nawala ng kuryente at nakaplug siya sa outlet, kapag nag-brown out, bigla-bigla din mamamatay itong laptop. So kapag meron siya mga data na ginagawa or yung nagpa-PowerPoint tayo, naggagawa ng documents, bigla-bigla din yung mabubura. Kaya dapat meron tayong uninterruptible power supply. Ang ginagawa nito, kapag naka-plug siya dito guys, ayan, tapos itong ating power station is naka-plug din sa kuryente, itong laptop, hindi siya kukuha ng power sa power station. Ang mangyayari, magbabypass yung power. Itong laptop ay kukuha din ng power mismo dun sa ating kuryente sa grid or sa saksakan natin. Kaya kapag naka-plug din siya sa kuryente at naka-plug pa rin dito, hindi malolobat itong power station. Dire-diretso yung kanyang fully charged hanggang 100%. At kapag biglang nawala ng kuryente, let's say, nahugot natin yung charger niya, direkta namang magsusupply ng power itong power station papunta naman dito sa ating laptop. In this case, hindi may interrupt yung power supply, hindi mamamatay yung ating laptop. So safe tayo kahit pa tayo nagagawa ng documents, walang problema kasi nga diretso siyang nag-supply ng power papunta dito nang hindi napuputol yung power. Pero actually napuputol naman yung power. Yun nga lang sobrang bilis niyang mag-transfer agad ng power. Siguro nasa 10 milliseconds lang bago niya i-transfer yung power from the power station papunta naman dito sa laptop. Kaya hindi na mamatay yung appliances natin. Medyo na-amaze lang ako sa kanyang feature nyo. Medyo maganda yung ginawa ng EcoFlow na removable yung kanyang extra battery like this. So kapag nagka-travel ka, nagka-camping, ayaw mong dalhin yung dalawang ganito kalaki. So kahit ito lang yung dalhin mo, pwede na. Siyempre, hindi naman ito yung dadalhin mo kasi wala siyang AC port para charge-charge ng mga appliances. Pero kung pang cellphone lang, pwede rin naman kasi nga meron man siyang Type-C. Yun nga lang, wala siyang handle. Kaya mas better pa rin ito. Merong handle, perfect for travel, perfect for camping. Kahit nagsa-solo camping ka lang, pwede mo siyang magamit. At kapag nagba-brown out naman sa bahay, pwede rin siya, especially ngayon, kahit na hindi summer, kahit na tag-ulan, talagang yung power interruption, power brownout dito sa amin, especially dito sa Oriental Mindoro, sa Bungabong at Calapan, ay talagang palaging brownout. So, perfect silang gamitin kasi nga 858 watt hour na rin yung kanilang total battery capacity, kaya matagal-tagal na rin siyang magamit or matagal na rin siyang malobat. Bonus pa kung meron tayong solar panel, libre na sa kuryente. Kaya dito sa amin, puro solar na talaga yung ginagamit. Nagpalagay kami ng patungan ng mga solar panel, kaya direkta na napupunta yung kanilang power sa mga power stations. So, sulit na sulit. Wala nang brownout, wala pang binabayadan sa kuryente. So, ayun guys, tapos natin i-test itong portable power station ng EcoFlow River 3 Plus. Kasama na yung kanyang extra battery. At yung price niya nga pala guys, nandyan sa ating, dyan sa shop, dyan sa baba. Makikita nyo dyan yung actual price nila ngayon kapag mayroon na ring sale. So, yun lang more today's video and see you na lang sa next upload.